Isang mapagpalang araw na naman mga idol. Welcome again sa ating episode ng Moto Features at ang bibida nating motor walang iba kundi si Honda TMX 125 Alpha. Sulit pa nga ba ito bilhin? Ngayon 2025, alamin natin yan sa video na to. Welcome to Haji Moto Vlogs. Let's go! Ayun na nga mga idol. So check muna natin ito kung sulit pa nga ba ito bilhin ngayon 2025 si Honda TMX 125 Alpha. Okay? So sa unahan makikita natin na kanyang headlight gumagamit ng box type na lalagyanan. So glass po siya mga idol. So headlight niya gumagamit po siya ng ordinary bulb. Tapos sa turn lights niya peanut bulb siya mga idol. So pagdating naman dito, ito yung madalas manakaw, no, yung Honda niya dito na logo. Tapos nandito naman yung kanyang ordinary horn. So telescopic fork, ang kanyang suspension sa harapan, drum brake, naka-spokes po siya or naka-rim. Tapos pagdating naman sa sukat ng gulong is 250 by 18. So 18 po siya mga idol. At tube type po siya mga idol. Then pagdating naman sa kanyang likuran mga idol, ito yung kanyang taillight, box type din po siya. So ordinary bulb din ang gamit niya rito. Turn lights naman nito is ordinary bulb din mga idol. Tapos nandito naka-intact yung kanyang plate holder sa kanyang taillight. Okay? Tapos andito yung kanyang back fender na bakal po siya. Same as nasa unahan. Okay? So dual shock absorber ang gamit nito sa kanyang suspension. Tapos black po yung kanyang coil spring. Okay? Tapos drum brake po sa kanyang braking system na may rim type. Tapos ang sukat ng gulong niya ay may sukat na gulong na 2.75 by 18. Then pagdating naman sa kanyang gilid mga idol, makikita natin yung kanyang cover para sa kanyang airbox. So nakalagay TMX 125 yung decals niya mga idol. Tapos andito yung kanyang cover para sa kanyang muffler. Tapos metal po siya mga idol. Tapos nandito na yung kanyang pillion footrest. Then kickstarter. Then ito yung kanyang foot brake para sa kanyang braking system. Okay? Tapos nandito yung kanyang clutch. So hindi po siya automatic. So manual po siya na gumagamit ng clutch, cambio, saka syempre throttle. Okay? So dito pala makikita natin yung kanyang carburetor na maraming aftermarket nito. Kaya walang problema sa aftermarket niya. Tapos nandito yung kanyang mga spark plugs, anything. So malinis lang, no? Tapos sa gilid din makikita natin yung kanyang silver na Honda. Okay, na decals. Right? So gilid din. So makikita natin sa kanyang tangke yung kanyang silver na Honda na decals. Then ito rin yung kanyang decals na doon sa kabila parehas lang din, okay? So ito naman yung battery. Dito siya nakalagay yung battery. So makikita natin dito yung chain drive. Tapos ito yung kanyang sprocket na may sukat na 38. Okay? Tapos ito yung kanyang cambio. Okay? Tapos ito yung kanyang side stand and center stand. Okay? Tapos ito naman yung kanyang console panel mga idol. So simple lang siya, box type ulit. Tapos merong manual na speedometer and odometer mga idol. So nakalagay pa rin dito yung Honda niya, may neutral, turn lights and high and low. Okay? Wala po siyang gas gauge. Meron lang siyang indicator. Tapos nandito yung kanyang susian, no? Yan. So gumagamit siya ng susian na ordinary. Okay, meron lang siyang on and off. Okay? Sa buttons naman mga idol, makikita natin meron po siyang high and low, turn lights, then busina. Then ito yung kanyang electric starter. Controls, throttle control with brake lever sa unahan and hand grip with clutch lever. Okay? Tapos, pagdating na sa kanyang handle
or handlebar. So naka-upright position po siya, nakataas po siya. So hindi ka mangangalay. Just in case na ikaw ay matangkad, so okay lang naman siya. Nakataas po siya, hindi siya nakababa. Alright? Side mirror, ordinary side mirror, or sabihin na natin standard side mirror po siya na bilog. Hindi po siya yung pa sporty look. Okay? Tapos sa tangke naman dito, makikita natin napakaganda ng tangke na color painted na black. Napakaganda, glossy po siya. Ang ganda ng paint job niya mga idol. Talagang sulit ang mo dito, pera mo rito. Then, ito naman yung kanyang cover ng tangke. Okay? Tapos pagdating naman sa kanyang upuan, makikita natin yung cover niya, hindi naman siya kalmot po sa attraction, no? So, okay naman siya. Hindi naman siya madalas. Sa bagay, kahit anong gawin natin, masira pa rin ang pusa to. Pero ito naman yung upuan niya is makapal. Ayan. Pang long lasting din yung gamitan nito. Okay? Grab bar naman yung mga idol. So, maliit lang, makipot. Okay? Tapos may dalawang grill type na. No? So, maximum weight na limit niya raw is 3 kg. Okay? 3 kilo. Yung kaya niyang occupied yung bigat nito. Okay? Mabigat-bigat din yung 3 kilos. Alright? At pag-usapan naman natin ang kanyang seat height mga idol. I'm 5'4" in height mga idol. At check natin kung pasok ba ito sa mga average height na Pinoy. So makikita natin, so pasok na pasok siya sa akin. At kita nyo naman na okay sa alright. Kung ikaw ay merong height na mas maliit pa sa akin or nasa 5 flat, siguro kaya na rin. Just in case na gusto mo i-paloward, pwede mo siyang paloward dito, palitan ng gulong, maraming paraan. Pagdating naman sa city driving, walang problema. Napaka-slim lang nito mga idol. Kayang isingit-singit sa mga malalang traffic. At kung gusto mo nga lagyan ng tricycle or sidecar ito, pwedeng-pwede mga idol. Dahil ito ay pantra bike na kung saan pwede talaga siyang gawing tricycle o panghanap buhay. At pag-usapan naman natin ang kanyang presyo regarding sa cash installment via Guanzon, Santa Cruz, Zambales. So, ang TMX 125 ay may cash na 56,900. Down payment nito is 2,800 at sa 3 years monthly installment naman nito is 3,287 pesos. At ayun na nga mga idol, para sa inyo, sulit ba ito o hindi? At para tapusin ang video na ito, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bago at lumang mga motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Hadjo Motovlogs TV. Ito po si Hadjo from Hadjo Motovlogs. Thank you for watching. Peace out.